Mga kasama, pag-usapan naman po natin ang World Autism Awareness Day. Dahil nitong Abril 2 ay ginunita po natin ang World Autism Awareness Day dito po sa ating bansa. At makakasama po natin live via Zoom si Miss Mona Magnovelus, ang National Spokesperson ng Autism Society Philippines. Magandang umaga po, Miss Mona. Magandang umaga po, Miss Angel, at maraming salamat sa inyong pag-imbita. Opo, welcome back po dito po sa ating programa, Miss Mona. Opo. Salamat po, salamat. Ma'am, ano po ba ang kahalagahan ng paggunita ng World Autism Awareness Day? Ang World Autism Awareness Day, pero ngayon po acceptance na ang ginagamit, no? Ang World Autism Acceptance Day at ang World Autism Acceptance Month. Talaga pong ginugunita yan all over the world. In fact, United Nations po ang nag-umpisa niyan para po magkaroon ng focus, magkaroon ng highlight ang mga issues na pinaka-relevant sa mga taong may autismo at ang mga pamilyang nag-aalaga sa kanila. Gaano na po ba kalawak, Miss Mona, ang kaalaman ng mga Pilipino patungkol po sa autism? Mula po nung nag-umpisa ako dito sa advokasya namin, mga mahigit 10 taon na po, no? Pero ang Autism Society Philippines po, more than 30 years old na yan. Kaya kita po namin kung papaano nag-iba, hindi lang ang kaalaman ng mga pangkaraniwang tao, kung hindi ang ginagawa ng gobyerno para sa aming komunidad. Talagang dati, wala pang mga doktor, kulang ang therapists. So nagkaroon po ng mga innovations in the private sector, sa mga schools, para po magkaroon ng sagot ang aming mga pangangailangan. Pero I think naging mas responsive din po ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan in general. Over the last few years, nagkaroon po ng mas malakas na mga LGUs, nagkaroon na yung Persons with Disabilities Affairs Office para hindi maging invisible yung mga issues ng aming pamayanan. So nagkaroon din po ng maraming mga national policies at programs gaya ng halimbawa sa batas, meron tayong Magna Carta of Persons with Disabilities, meron tayong anti-bullying law, meron tayong universal healthcare, meron theoretically, at meron tayong inclusive education law. Lahat po ito, pag pagsamasamahin natin, talaga pong ang antas ng pagkakaalam ng mga tao tungkol sa autismo ay tumaas na. Sadly po, sa atin ngayon, hindi lang po sa pagtaas ng antas ng ng kaalaman, pero parang dumarami rin po ang mga taong may autismo na diagnose, kaya humahabol lang po talaga tayo sa mga parang sa pangangailangan ng aming pamayanan. Opo, nabanggit nyo mismo na dumadami yung mga kababayan po natin may autismo. Ano po kaya ang mga sanhi nito? Ang sabi po nila, ang autism po kasi, di ba, parang invisible yan eh. Hindi mo alam kung meron ka, may wala, yung anak Yes. mo, meron o wala. So ngayon po, ang sabi nila, hindi naman talaga dumadami in a way, kaya lang nagkakaroon tayo ng mas magandang diagnosis protocols. Ngayon po, pag ang mga bata nahihirapan sa pagsasalita o nagkakaroon ng mga difficulties sa pag-aaral, talagang binibigyan na po natin agad ng intervention. So in that sense, hindi naman po natin sinasabi na dati wala, ngayon meron, di ba? Right. Pero ngayon po, mas alam natin kung paano sila mas matutulungan. Opo, ano po ba yung mga early stages na kumbaga meron pong autism ang isang bata? Opo. So unang-una po, hindi ako doktor, Opo. pero ang mga doktor po talaga ang dapat nag-diagnose niyan. Sa kaalaman ng general public, usually may mga signs, lalo na sa mga batang maliliit. Usually po, di sila nagsasalita agad, so delayed speech. Meron po silang mga unusual repetitive behaviors. So for example po, yung anak ko, ang eldest son ko po, may autism, no? Mahilig siya umikot.
parang umiikot lang siya ng umiikot. Mahilig siya manood ng mga umiikot din, halimbawa electric fan, yung mga laruan na latrin. So, pag sinasabi kong mahilig, talagang obsession po, ano? Opo. Meron din po silang mga sensory, either hypersensitivity or hypo. Kumbaga, merong mga bata na merong mga bagay na ayaw marinig, maamoy, malasahan. Meron namang mga bata na hindi nila na nararamdaman yung certain sensations na nararamdaman na natin. So, marami pong iba, lalo na nag-iiba-iba po yan through age. So, kumbaga, ang diagnosis ng taong 15 years old tsaka ang batang 5 years old, magkaiba. Iba po yung manifestation ng autism, depende sa edad. Mhm. At ano po yung pinakamalaking hamon mismo na kinakaharap ng pamilya na meron pong anak na autism? Alam niyo po, sa aming mga magulang o pamilya na may anak na may autism, ang kailangan lang po talaga acceptance. At ang acceptance po, hindi ibig sabihin pinupush natin na mag-iba sila, magamot sila. Ang pinupush po natin ay matulungan sila kung paano dapat maging maayos ang buhay nila kapag wala na kami. Independence ang aming pinupush. At again, bottom line, acceptance. Kasi kapag accepted mo yung iyong kapamilya na may autism, mas madali na yung pamayanan mo, yung mga taong malapit sa iyo ay maa-accept din siya. Mhm. Ano po mga pangunahing programa mismo ng Autism Society Philippines ang meron po tayo na makatutulong sa mga pamilya na meron po mga autism sa kanilang hanay? Opo. So sa Autism Society Philippines po, inaalagaan namin ang mga kapwa naming mga kapamilya na nag-aalaga ng anak na may autism, pero meron din po kami mga programa para sa mga taong may autism mismo. So meron po tayong cradle to grave nga sabi nila na halimbawa sa early intervention, meron na po kami ngayong home empowerment program na tumutulong sa magulang na pagkaroon, lalo na yung mga walang kakayahan magbayad ng therapists, Opo. na magkaroon ng home program sila at yung mga magulang ang tinuturuan para matulungan nila yung anak nila, hanggang po sa employment ng adults on the autism spectrum and everything in between. Meron kaming sports, meron kaming adventure, ganyan-ganyan. Pero ngayong buwan po ng Abril, sa April 26 Mm. Sunday, Opo. magkakaroon po kami ng ASP Angels Walk for Autism sa 11 cities all over the country. Dito po sa Metro Manila, ang pinakamalaki na walk ay mangyayari po sa MOA Arena. At yan po usually preceded by um, performances. It is also preceded by conversations on our accomplishments this year. Nagkakaroon po ng awards, nagkakaroon po ng paggunita sa mga nangyari sa ating pamayanan at pamahalaan at lipunan na nakakatulong sa mga taong may autismo. Siguro kailangan din po nating i-mention, ngayong taon nagkaroon ng autism bill na Mhm. napasa sa Senado. Kaya napakalaking bagay po yon para sa amin. Opo, ito yung sa Senado pa lamang po mismo na. Umaasa po ba kayo na ito'y tuluyan na maisasa batas bago po matapos ang Administrasyong Marcos? Sana po, fingers crossed po. Alam namin na kailangan pa rin po yan magkaroon ng conversation sa Kongreso at tumutulong naman po ang aming mga leaders para magkaroon ng boses, yung pangangailangan ng aming mga taong may autismo at also yung mga magulang kung makarating po sa mga gumagawa nitong maaayos na batas ang aming tunay na pangangailangan. Kanina mismo na nabanggit mo yung oportunidad sa trabaho. So ngayon po ba meron na po ba tayong nakikitang sapat na oportunidad sa trabaho sa mga nasa autism spectrum dito po sa ating bansa mismo na? Alam niyo po, hindi lang basta-basta may oportunidad, di ba? Kasi kung halimbawa may mga positions na fulfill, minsan madali yun eh. Mm. Ang importante po, prepared
yung mga taong may autismo para magtrabaho. Supply at demand po ang ating inaayos. Ang ASP po, may ASP Autism Works Program na una, pine-prepare yung mga mag-e-empleyo na kung paano tutulungan yung mga taong may autismo at also sa mga pamilya na nagpe-prepare ng mga anak nila pinapatrain po namin sila sa mga institutions, sa mga organizations para yung aspiration nila na trabaho prepared sila. Hindi pwedeng papasok ka sa trabaho tapos uh, forever kang OJT or on the Mm-mm. job ka lang Right. matututo. Hindi. Dapat papasok ka nang meron kang sapat na alaman, meron kang sapat na skills para hindi ka pabigat sa kumpanya na pupuntahan mo. So importante po yon, big picture tayo palagi para maging sustainable yung ating employment. Opo, nakakatuwa noon may mga ganyang employer na po ngayon compared before na wala. At least ngayon inclusive na po talaga, Miss Mona. Totoo po. Sa programa lang po namin alone halos po mga 300 positions na po ang na-fill namin Wow. since 2016. Medyo maliit lang 'yon kasi boutique hiring po kami. Mm-mm. Kahit na maliit yung number na 'yon, ang baba po ng aming churn. Ang ibig sabihin, hindi nagre-resign, hindi nawawalan ng trabaho yung mga linalagay namin kasi maganda yung match. At nasa ano po kami, 11 provinces at siguro mga 52 enterprises po ang nag-hire in our program. Okay, Miss Mona, bago po namin kayo bitawan sa ere, baka po meron kayong mensahe or saan po kayo i-reach out ng mga kababayan po natin na meron pong autism sa kanilang pamilya? Para po sa mga pamilya na merong autismo o na-touch ng autism ang kanilang pamilya, mag-email lang po kayo sa Autism Society Philippines o kaya sundan niyo po ang aming mga social media pages on Facebook, Instagram, TikTok, kahit nga LinkedIn meron kami para Mhm. po magkaroon tayo ng conversation kung paano natin mas matutulungan kayo sa inyong very unique na pangangailangan. Opo, invite niyo po ulit sila, Miss Mona, doon sa Angels Walk na gaganapin po dyan sa may Mall of Asia. Tama po ba? Tama po. Iniimbitahan ko po kayo lahat dumalo sa ASP Angels Walk for Autism on April 26, Sunday. Ito po ay mag-uumpisa sa ng 6 a.m. actually po bukas na ang turnstile aside from the one in Pasay. Nakikita niyo po ngayon yung sa mga Butuan, for example, nandyan. Iba't iba pong cities, 11 cities all over the country, magkakaroon din po sila. Kaya message lang po kayo sa Autism Society Philippines kung hindi nyo makita kung paano mag-register. Libre lang po ang pagre-register sa Angels Walk. At we are happy to help point you to the right direction if you reach out to us via our Facebook pages. Ngayon po ba marami na mga nag-register, Miss Mona? Actually, marami na. Pero syempre, gusto namin na parang lumaki pa compared din sa amin last year. Kasi last year, mahigit 40,000 po ang nag-register all Wow. over the country. Mm-mm. So this year, dumami po ang locations and we want the walk to be even bigger para mas dumami po ng ating matatouch na mga buhay. Ayan, with that, maraming salamat po, Miss Mona, sa inyong oras, panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang ASP. Maraming salamat, Miss Angel. Mabuhay po. Yung mga kasama, si Miss Mona Magnovelus, ang National Spokesperson ng Autism Society Philippines hinggil sa World Autism Acceptance Day, mga kasama. Dahil nga po